Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ang topic po natin ngayon, nagbabanggaan ang China at si Duterte. Ha, mga kabunyog. Ano ito? Nilalaglag na ba ng China si Duterte? Nilalaglag na ba ng China si Duterte? Parang ano ang nangyayari ngayon. Sinasabi ni Duterte, wala daw gentleman's agreement siyang pinasukan. Sabi ng China, mayroon. Ha? Hindi ito mga kabunyog talagang yung official na tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry. May nilabas na official statement na mayroong gentleman's agreement sila, ang China at si Duterte. So dinideny ni Duterte pero sa official na statement, mamaya ipapakita ko sa inyo yung official na statement ng ng spokesperson ng Chinese Foreign Ministry. Sinabi mismo ng China, mayroon daw po. Kay Floro Tugon, good evening po. Sa mga viewers natin sa Attorney Enzo Recto YouTube channel natin, si Kabunyog Jethro Montero, kay Kabunyog Aliyah 2002, sabi niya nakaabot din sa live. Dati replay lang siya. Si Kabunyog Jim Ferrer, kumusta po kayo dyan sa Houston, Texas? Okay. So ito mga Kabunyog, bakit si Duterte dinideny niya na mayroong gentleman's agreement siya sa China? Kasi nga mga kabunyog, sa panahong ito nagalit ang mamamayang Pilipino sa mga traidor sa bayan. Naghuhugas kamay si Duterte. Naghuhugas kamay. Lalo pa, magre-re-election sa 2025 ang kanyang mga galamay. Si Bongo, si Bato, si Tolentino, si Amy Marcos, magre-re-election sa May 2025. At ang kanyang anak na si Sara Duterte ay mag-aambisyong maging presidente sa 2028. Ay sa ngayon, sa mga ginagawa sa atin ng China, talagang galit ang tao sa China. So ngayon, naiipit si Duterte. Aaminin ba ni Duterte na yung mga katraidoran niya na ginawa sa bayan natin? So siyempre hindi. Hindi gustong maghugas kamay ni Duterte. Ang problema, siyempre sa China, hindi pwede yan. Hindi pwede yan sa China. Sa China, sasabihin talaga ng China, ang presidente nyo ay nagsabi na ganito, nangako siya sa amin na ganito. So, kaya wag nyong sasabihin na wala kayong commitment sa amin. O yan na. Nag-aaway na sila mga kabunyog. Kumbaga, si Duterte dinideny niya. Pero sa China, hindi. Sabi ng China, mayroon. Mayroon. Okay, so ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Duterte. Ito yung sinabi ni Duterte. Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon na umano'y pumasok ito sa isang gentleman's agreement sa pagitan niya at ni Chinese President Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Sa isang press conference sa Davao City kagabi, April 11, kinuwento ni Duterte ang naging usapan nila ni President Xi sa kanyang state visit sa China noong siya pa ang Pangulo. O yun malinaw yung simula ng balita Pinabulaanan daw ni Duterte. Kasi nag-press conference kagabi si Duterte, ito yung press conference niya. Pinabulaanan niya, walang gentleman's agreement. Yan ang balita ito. Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon na umano'y pumasok ito sa isang gentleman's agreement sa pagitan niya at ni Chinese President Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Yun, pinabulaanan. Mayroon pa siyang ibang sinabi. Ito. Panuurin pa natin. Yung mga sinabi ni Duterte na hindi siya pumasok sa gentleman's agreement sa China. Sabi na there will be trouble if we insist on our own way there. China will go to war. Wala na umanong kasunod na meeting na nangyari pagkatapos noon.
Wala rin umano siyang tinatago na anumang gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas dahil kasama niyang pumunta noon sa China si dating National Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Advisor Eduardo Año, former Armed Forces of the Philippines o AFP Chief Hermogenes Esperon Jr. at ilan pang cabinet members. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Ayan. Ang problema kay Duterte, mga kabunyog, narinig nyo, sabi ni Duterte, wala siyang pinasok na gentleman's agreement sa China. Pero siya na rin ang nagsabi, narinig nyo yung sinabi niya. The only thing I remember is nag-agree sila sa status quo. Oh, 'di ba? So inamin na mismo ni Duterte, nag-agree siya sa status quo. Ano ba yung sinasabing status quo? Ibig sabihin, hindi gagalaw daw ang China, hindi rin tayo gagalaw. O, di ang ibig ngang sabihin nun, tama yung sinasabi ng China at ni Roque na pumayag ka Duterte na hindi tayo magre-repair ng BRP Sierra Madre at hindi tayo magdadala ng construction materials. Ang kapalit naman nun, hindi tayo ibubuli or ihaharas ng China. Oh, ito talagang si Duterte, talagang magulo to eh. Ang sabi niya, walang gentleman's agreement na pinasok. Wala daw gentleman's agreement na pinasok. Pero sinabi niya mismo, that the only thing I remember is ang agreement ay status quo. Ibig sabihin, hindi gagalaw ang China. Ibig sabihin, hindi manghaharas, hindi mambubuli. Ang Pilipinas naman, hindi magdadala ng construction materials at hindi magre-repair ng BRP Sierra Madre. Ayun nga yung tinutukoy na gentleman's agreement ni Roque. Itong si Duterte, sabi niya, wala siyang gentleman's agreement. Pero sinabi niya mismo, na nag-agree siya sa status quo. Ay, ano ba tong Duterte na to? Oh, panuorin niyo uli yung sinabi niya, ha? Panuorin uli yung sinabi. Oh. Philippines o AFP Chief Hermogenes Esperon Jr. at ilan pang cabinet members. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Oh, yun yung ano eh. Yan yung gentleman's agreement eh. Pumayag ka Duterte sa status quo. Ibig sabihin, walang galawan di umano. Ibig sabihin yan, hindi magre-repair ang Pilipinas ng BRP Sierra Madre at hindi magdadala ng construction material. So, yan yung problema pala ni Duterte. Ganyan na oh. Makakabunyog Roland Doriendo, huli na naman ang isda sa sariling bibig. Oh, di ba? Tama kabunyog Raquel Pangilinan Blantokas, iniba lang niya, pero ganun din yun. Ganun din yung sinabi ni Roque talaga eh. Pinagkasundo niya tayo sa China. Ang dami niyang pinasok na kasunduan sa China. Ikinumit niya tayo sa China. Yan ang malinaw dyan. Oh. Kaya yung sinasabi ni Duterte, na wala siyang pinasok na kasunduan, ay wala eh. Ang totoo, mayroon eh. Mayroon. Siya na mismo ang nagsabi. Ha? Siya na mismo ang nagsabi. Kaya yung sinasabi ni Duterte na walang pinasok na, siya na, inamin niya na. Oh, yan din ang sinabi ni Roque. Tama, si Kabunyog Ricardo Jr. Mendoza. Ang sabi talaga ni Roque, status quo. Ha? Kaya ano to? Mahirap itong presidente na to. Sinungaling. Sinungaling. Wala eh. Talagang pinahamak niya tayo sa China. Kaya, ang China ngayon, nag-i-insist ang China. Mayroong gentleman's agreement kay Duterte. Mayroon, sabi ng China. Hindi na yan sinusunod ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang sabi ng China.
Kaya sabi ng China, kaya hindi na namin mapapayagan yan kasi ang ginagawa ngayon ng Pilipinas sa ilalim ng bagong administrasyon, hindi sinusunod yung commitment ni Duterte. Pinangalanan na si Duterte, mga kabunyog. Pinangalanan na si Duterte ng China. Sabi ng China, kaya ngayon hindi na namin mapapayagan to kasi yung kinumit ni Duterte na gentleman's agreement hindi na sinusunod ngayon. Yan, ganun talaga yung pagkakasabi ng China. Ito, panuorin nyo. Panuorin nyo yung sinabi ng China. Ito, mga kabunyog. China insists on the existence of a gentleman's agreement made during former President Rodrigo Duterte's tenure. In a press conference, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning accuses the Philippine government of going back on its promise to tow away BRP Sierra Madre. She also accuses the Philippines of infringing on China's territory, further claiming ownership of Ayungin Shoal. However, Malacanang has already... Yan ha. Basahin natin to, lakihan natin. Lakihan ko ito. Yan mga kabunyog ha. Ayan, alisin ko muna yung title. Anong nakalagay? Ayan Para ito ang sabi ng China na hindi na raw tayo sumusunod sa napag-usapan. Ang first na sinabi, hindi raw natin tinutow ang BRP Sierra Madre. Second, the Philippines denies the existence of the gentleman's agreement reached with China under the Duterte administration and has repeatedly infringed on China's sovereignty in those waters and made provocation. Yan ang sinabi ni Mao Ning, ang Foreign Ministry spokesperson. So ibig sabihin, ang sinasabi talaga ng China, tayo daw ay hindi na sumusunod sa ating napag-usapan o commitment o agreement na pinasok ng Pilipinas nung panahon ni Duterte. Yan Dalawa daw ang violations na nakukumit natin, sabi ng China. Ang first, yung hindi natin tinutow. Ang second, tayo, the Philippines, denies the existence of the gentleman's agreement reached with China under the Duterte administration. Yun. China na ngayon ang nagsabi, mga kabunyog. Kaya, paano na yan, Duterte? Nilalaglag ka na ng amo mo. Nilalaglag na. Nilalaglag na si Duterte ng amo niya, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Ang malinaw dyan, Kaya ito? Kumbaga ang sinasabi ng China, hindi na natin tinutupad yung agreement na pinasok natin sa kanila. Sino ang tinutukoy ng China na pumasok ng agreement sa kanila? Si Duterte. Pinangalanan si Duterte. Yan may ebidensya. Tama si Kabunyog Aliyah 2002. Kaya tayo patuloy na binubuli ng China dahil kay Duterte. Sinasabi ng China, nag-commit kayo, hindi nyo sinusunod. Pumasok kayo sa agreement. Ang pinangalanan na talaga ng China kung sino, si Duterte. Yan malinaw sa statement ni Mao Ning. Mga kabunyog. Tanong ni Raquel Pangilinan Blantokas, Attorney Enzo, bago pa lang po ba yung statement ni Mao Ning? Oo, bago pa lang po yan. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Ngayon lang po yung statement na yan. Kalalabas lang. Bakit naglabas ng ganitong statement si Mao Ning? Naglabas ng ganitong statement si Mao Ning kasi sabi ni Marcos Jr. bago pumunta si Marcos Jr. ng US, sabi ni Marcos Jr., makikipag-usap kami sa China kay Ambassador Wang Xilian, tatanungin namin kung ano ba talaga ang totoo. Mayroon bang gentleman's agreement o wala? Yan, tatanungin namin. Kaya lang, sinabi yan ni Marcos Jr. bago siya tumulak ng US. O ngayon, nalaman na ng China na ganun yung statement ni Marcos Jr., inunahan na ng China, naglabas na ng official statement. Yan Kaya sinabi na mismo ng China, mayroong agreement, gentleman's agreement kay Duterte. O ngayon, paano na ngayon yan? Ang sabi ni Duterte, wala. Ang sabi ng China, mayroon.
Si Roque, yung statement ni Roque, galing, ano yun, pabor sa China yon. Kaya ang nangyayari ngayon, nahahati ang mga DDS. Si Duterte ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang aminin. Sila Bongo, sila Bato, sila Tolentino, si Sara Duterte, tahimik. Pero si Duterte, gusto niyang i-deny na wala. Pero ang China na ngayon ang nagsasabi. Ang China na. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, malaki talaga ang pananagutan ni Duterte. Malaki po. Sa totoo lang. Kaya yan na po mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang topic natin ngayon na diniscuss, ang topic po na diniscuss natin, ayan sabi ni Duterte walang gentleman's agreement. Pero sabi ng China, mayroon. Laglaga na, Laglaga na. Anyway, dapat talagang ipatawag si Duterte ng Kongreso. Dapat ipatawag yan. Okay, so ito pa. Denied the existence of such promise. Mao's remarks came after President Bongbong Marcos said that he is horrified by the idea that the country's sovereign rights in the West Philippine Sea might have been compromised by the so-called gentleman's agreement between Duterte and China. Former presidential spokesperson Harry Roque previously claimed that Duterte's verbal agreement with China indicated that the Philippines may only deliver water and food to the BRP Sierra Madre grounded in Ayungin Shoal, but not construction materials to be used for its repairs. Roque stressed that the verbal agreement made no mention of removal of BRP Sierra Madre in Ayungin. But Roque's disclosure was denied by former presidential advisor Salvador Panelo, who claimed that the former president did not enter into any gentleman's agreement. China insists on the existence of a gentleman's agreement made during former President Rodrigo Duterte's tenure. Grabe, Grabe na ang nangyayari. Talagang dapat talaga papanagutin si Duterte sa mga ginawa niya sa bayan, mga katrayduran, mga kabunyog. Dapat talaga. Itong mga kabunyog, papanagutin. Okay? Okay, mga kabunyog, at least na-discuss na natin to. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.